Yo guys, check kamusta mga idol. Ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning. Alam nyo, grabe mga news natin ngayon mga lods. Nagkakaroon tayo ng investigasyon at malupit na pwedeng mangyari sa loob ng crypto mga lods, no? Pwedeng bumagsak ang at malaki yung maging epekto nito sa ating market. Oh my goodness, mga idol, no? Grabe to mga lods, no? At hindi to maliit na company, malaking company to, mga lodi, ang iniimbestigahan at 2 days from now ilalabas na ang ebidensya, mga lodi. So eto na. Pero bago ang lahat mga idol, alam niyo na palike ng ating video. Like na ng video natin. Pagka-click nyo pa lang ng video, like nyo na mga lodi. Kung pwede nyo i-share nyo no? Ayun lang Pero like lang sa akin, masaya na ako. Syempre, subscribe sa mga gusto ng ganitong content. Everyday news, di kayo papahuli sa mga malulupit at matinding news. Pero bago ang lahat din, check natin ang ating trade mga lodi. So ito mga idol. Kahapon nag-short tayo, profit tayo. Tapos nagkaroon tayo ng hindi ako nakapag-long kahapon. So nag-abang ako dito sa blue na to ng short, and then nag-short ako dito, and then pumangat, natalo ata ako ng $13. Tinamaan yung aking stop loss, and then naghintay ako ng konti. So mga alas 8 ng gabi o 8:30, nakapag-position ako ng short dito, and then tuloy-tuloy siya. So far, meron tayong profit na 103 USDT, pero naka-lock profit na ako sa $82, no? Banda dito sa taas niyan. Ito. $82 mga idol. At sabi ko nga, etong kulay blue na to na ginuhit ko na naman, sana siguro mga nasa 1.33, mas maganda mag-position dito kasi eto hinala ko lang to kumbaga tutunugan ko lang, pero pwede namang mali tayo dito. Kasi pwede pa siyang bumaba banda dito. Kasi may liquidity dito banda mga lods pwedeng kunin pa yan bago mag-bounce. No? Pwede siyang kunin. So dito kasi pwede na siya mag-bounce. Pwede na rin siya mag-bounce dito Pero most likely baka sa tingin ko lang at si market maker kukunin pa to. Sa tingin ko lang pwedeng mali tayo. Siguro mga 60-40. 40% na mangyayari to mga lodi. So kaya nilagay ng blue dito kasi kung hindi niya man kunin yan, umabot lang tayo dito sa 1. Mga dito banda. No, pwede na ako mag-long dito. Pero kasi para pa kung kukunin niya man to, hindi aabutin yung stop loss natin bandang dito banda, no? Baka kasi kunin niya baka kasi mag 1.32 to Mga lods baka kunin niya. So kung ngayon pa lang maglolong na tayo, at tas babain niya to, baka tamaan yung stop loss natin. So nag-iingat lang ako, mga lods, no? Pero so far sana ang gusto ko mas madali yung magiging decision ko kung bababa pa siya banda dito sa kulay blue o kukunin niya pa yung liquidity na to. Okay? So ayun yung natin diyan. Pero so far, tayo profit tayo ng 103 o kanina nasa 6,000 na to. O ngayon, 5.9. Simula kagabi yan. Position natin ang trade natin. Okay? So, waiting lang tayo na mangyayari dito. May lock profit naman na ako. Kasi kaya lang pag tinamaan tong lock profit ko, profit na tayo. Kaya lang, medyo malilito ako ngayon kung saan ako puposition. Baka iniisip ko kasi baka bumaba pa o pwede na rin recovery na. Pero ngayon kasi parang bias ako sa short dahil sa mga nangyayaring news. Okay? Alam niyo naman, ginagamit natin yung news natin para mag-decide sa takbo ng market at sa bias natin sa trade. Parang ganun, mga idol, no? So, titignan natin, mga lodi, kung ano yung mangyayari. Pero so far ngayon, medyo bias ako sa short, mga lodi. Pero sabi ko nga, once na bumaba yan, although kunin niya to, liquidity na to, pwede tayo mag-long. Parang ganito. Ayan, no? Kahit bias ka sa short, kung nakapag-long ka dito kahapon, paldo ka. 'Di ba? So swing trader naman tayo. So palit-palit tayo ng trade. Pwede tayo mag-long, mag-short anytime. Okay? So babase lang tayo sa takbo, sa agos, sa alon, sa wave. Dinabi ng lahat So ayan. Grabe yung news natin ngayon. Mga lodi, umpisahan na natin dito sa pinakamalupit, mga lodi. Ito si Sax CBT, kilala nyo ba to? Isa tong investigador, mga lodi, sa loob ng crypto space. Sabi niya, major investigation dropping February 26, so 2 days from now, one of crypto's most profitable businesses where multiple employees abuse internal data to insider trade over a prolonged period of time. So ang sinasabi niya rito, meron siyang naimbestigahan na isang crypto company business
mga idol na maraming insider, no? Gumagamit sila ng yung mga multiple employees, ina-abuse nila yung internal data para gamitin sa trading, which is bawal yun mga lodi na insider ka tapos nagtitrade ka, 'di ba? Kumbaga kami naghihirap dito alam niyo yun, mag-analyze, mag-TA, technical analytics. Tapos ikaw, may alam ka lang na impormasyon saka ka magti-trade. It's freaking unfair, man. So, 'di ba? Ayan yung sabi dito. Follow up diyan. Ay, hindi, ito. Saan yun? Ito, follow up diyan, mga lodi. Ito. The topic is starting to get way too big, no? And the bets on the collapse of platforms are really starting to increase. Any platform that SAC, the investigator, talks about is going to cause its collapse or bankruptcy, no? Kahit anong sabihin ni SAC kung sino yung kasi inimbestigahan niya, sino ni SAC CBT. So pag sinabi niya na ito yung mga gumagamit ng insider, etong company na to, boom. Ano mangyayari? Investigate is going to cause it collapse or bankruptcy. The blow is going to be devastating for the crypto market. Stay on high alert, only 3 days left. So ito mga lodi, sa Polymarket, dahil nag-imbestiga si SAC CBT sa Polymarket, meron ng mga hinulaan kung sino yung mga company na yon o yung crypto company na yon. Ang lumabas, World Liberty Financial, which is yung crypto business nila Eric Trump, 23%. Pump.Fund, 25%. Binance, 16%. Ako, kung Binance man yung sasabihin niya rito, napakalaking dagok nun sa crypto, mga lodi. Kasi, Binance is the most, biggest, sabi nga ni mga gago, di ba? Biggest crypto exchange in the whole wild world, mga lodi. So, kung magko-collapse man yun, malaking dagok yun. Pero, marami naghihinala na pwedeng World Financial, Liberty Financial, no? At ito yung kay Trump. Kasi, insider mga lodi, di ba? Insider. So, yung mga news, nagsisimula, di ba? Sabi natin sa presidente, sa kanya ibababa yan. So, may mga nakakarinig agad. So, nagkakaroon sila ng insider knowledge para mag-trade. Di ba? Ano pang isang malupit natin na ebidensya dyan, mga lodi. Ito na. Urgent. Nako. Eric Trump, son of Donald Trump, is deleting all his posts on X in which he was encouraging investment in cryptocurrency. So si Eric Trump, mga lodi, dinidelete niya na yung mga post niya, no? Na tungkol sa pag-i-encourage sa crypto. Which is siya yung Executive Vice President ng World Liberty Pi, mga idol, no? Hindi ko alam kung ngayon basta nakalagay diyan World Liberty Pi. So sila ba yung sinasabi ni SAC XBT, mga lodi? Ba't siya nagdi-delete? Kahina-hinala yun, mga idol. So tinanong ko si Grok, is this true? Hindi daw accurate. Nagdi-delete siya pero hindi lahat. Ang dinidelete niya lang na post is yung tungkol sa World Liberty Pi. Ayun lang yung dinidelete niya. Bakit siya nagdi-delete? Anong kalokohan ito? Isa itong bandaraya. Sabi, mga idol. So ito na. In other follow-up news dyan, sabi dito, mga lodi, breaking, something weird is going on with the Trump family's crypto project. It doesn't smell right. Amoy panis. Eric Trump is deleting posts about World Liberty Pi and Ethereum right when this happened. First, ito na yung nangyari. SAC XBT, an on-chain analyst who always seemed to have insider-sensitive information, claims on February 26, ito yung post ni SAC, no? The launch of investigation will be announced into one of the most profitable crypto businesses where multiple employees abuse internal data to carry out trades. So ito na yun, no? Yung post niya kanina. Then, World Liberty Pi suffered a brief depeg on USD1 and they posted, no? This morning, ito yung sabi ng World Liberty Pi, this morning, a coordinate attack was launched against USD1. The attackers hacked several co-founder accounts
of World Liberty Financial paid influencers to spread FUD and open a massive short position in World Liberty Pie to profit from the manufactured chaos, no? So nagkaroon ng control, nagkaroon ng manipulation, mga lodi, para bumagsak daw yung World Liberty Pie, no? Para madipeg siya sa USD1, no? Hindi na siya maging After that, Eric Trump started deleting posts about World Liberty Financial and about Ethereum. At the very least, the sequence of events is suspicious. Anong thoughts nyo ron? I'm reading you. Sabi niya rito. No, so, ayan, no, grabe. Nako. So, meron tayong 2 days, mga idol, para malaman o ibulgar, no? Ibulgar ni Sak kung sino man ang tsupul na gumagamit ng insider knowledge information para mag-trade. Nako, napakasabi ko sa inyo, bawal na bawal yan, mga idol, di ba? Sabi nga sa inyo, tayo nagpapakahirap mag-analyze dito, tapos kayo, may insider knowledge information kayo, di ba? Pangit yan, Brad, lumabang kayo ng patas, boy. Ha? Hindi ba kayo marunong, boy? Kailangan nyo pa ng insider para manalo, boy, tapos kinukuha nyo yung, siyempre, tinatalo nyo yung mga traders din na nagtawag dito, nag-analyze. Lugi naman, di ba? Hindi patas yung laban pagka ganyan. So once na kayo ay ibulgar ni Sak, mga lodi, anong sabi? Pag kayo ay binulgar, no, is going to cause its collapse or bankruptcy. Ayan yung sabi dito, mga lodi. Nako, World Liberty Pie nga ba? No, malaki yung chances eh. Pero parang mas malaki pa daw yung pump that fund, 25%. Pero either way, mga lods, no? Ayun yung reason kaya gusto natin magkaroon ng Clarity Act, mga lodi, para magkaroon tayo ng batas pagdating sa ganyan. Kasi halimbawa, ito, sinabi ni Sak kung sino man yan, ang pwede lang mangyari dyan kaya siya mababankrupt kasi mawawala ng tiwala yung mga investor mismo doon sa company, sa crypto company. Mawawalan sila ng tiwala kasi ginagawa, maduga pala kayo eh. O yun lang. Pero kung sa batas, wala silang papanagutan. 'Di ba? Kasi wala pang batas eh. Pero kung meron tayong Clarity Act, mga lodi, yung mga ganitong sistema, 'di ba? Yung mga ganitong dayaan, ganitong dugaan, once na mapatunayang meron kayong panduruga, isa kayo magugulang, ay mga manggagancho kayo. Yari kayo, 'di ba? So meron kayong anong tawag doon? Nakalaan na parusa, parang ganoon. Yun, nakalaan na parusa pag kayo. Kaya gusto natin ng Clarity Act, mga lodi. So sa ngayon, ano sa tingin nyo kung sino? Kasi ang mataas dito na percent talaga 3 lang eh. Binance, Pump.Fund, tsaka World Liberty Pie. Yung Binance, isa rin to, kinakabahan ako dito, mga lodi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pag Binance ang napatunayan na nanduduga, tas medyo mabankrupt yung Binance, naku, yari tayo dyan, mga idol. Dahil Binance ang pinakamalaki talaga. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga crypto exchange, pag pinagsama-sama nyo lahat ng crypto exchange, yung trading volume nila, lahat yan, Coinbase, Kraken, lahat ng pinakamalaki, Bitgate, Bit, kahit anong may Bit. Yeah, pag sama-samahin nyo lahat ng trading volume nila, wala pa sa 1/4 ng trading volume ng Binance, mga lodi. Ganun kalaki yung Binance. No, kaya kung Binance mababankrupt o Binance yung tatamaan dito, nako, delikado yan. Maapektuhan talaga yung buong market, mga lodi. Naalala niyo yung sa FTX nga lang, di ba? Napakalayo nun. Wala pa sa 50% ng Binance yun. Pero nung nag-bankrupt yun, talagang GG. Bumagsak talaga yung market, bear market bigla. Di ba? So sa ngayon, waiting tayo kung ano yung mangyayari dyan. Grabe. Napakainit ng news natin ngayong umaga, mga lodi. Pero alam niyo naman si Trump. Nag-post, mga lodi. Sabi dito ni Trump, we're winning too much. It's just not fair. Talagang hindi fair, Mr. President. Dahil kung kayo yung mapatunayan nagkakaroon ng insider, talagang winning talaga kayo. Pero nag-losing yung pag sinasabi nyong we are winning, kayo lang yun siguro ng pamilya nyo. Sabi dito, Trump, we are making too much money. It's not fair. We can stop the profit. Sabi, may portfolio, bagsak tayo lahat.
Bank account, bagsak lahat. Bitcoin from the top, negative 40%. Yeah, it's really isn't fair, Mr. President. Kailan kaya babawi sa atin si Trump, no? Sige na, dahil ko ng pera, kayo naman. Ang tagal naman nun, daddy. Bigay mo na sa amin. Anak ng kamote yan, no? Anak ng sugar rich ka rin, eh. Anak ng sugar rich, oh. So, sana all, we are winning too much. It's not fair. Yung sobrang dahil mo na kinikita, masasabi mo na it's not fair kasi sobrang laki na ng kita mo. Sana all, ganun, no? Grabe naman yan. So, ayan, ha? Grabe. Oh, isa pa to. Berkshire is piling up cash in anticipation of a market crash or major opportunity. So, ito mga lodi, it's either market crash or major opportunities. Depende sa tingin mo kung ano yung mangyayari. Mga lodi, no? Kung sa tingin mo, babagsak yan, no? Nakapag-withdraw na sila. No? At kung bumagsak man yan at nakapag-withdraw na sila at bottom na yon, pwede sila maglapag ulit. At doon na sila, kikita na ulit sila. Berkshire Hathaway cash reserve have reached 382 billion, the highest level in the crypto or in the company of history, reflecting unprecedented liquidity and readiness for major opportunities or potential market shock. No, kumbaga nagre-ready na sila sa pagbagsak at pagbudega. Ganun 'yun. Kumbaga once na bumagsak yan, boom, ayun na, tambakan na sila doon. Bilihan na yan, boom boom boom, na para lumipad na yung market, no? Ganun. So grabe sila mga idol. At eto, although may mga bad news tayo, syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga good news tayo pagdating sa XRP. Good news na naman to. Big news in the crypto world. No, hindi lang XRP to mga lodi. Crypto.com. No, ito yung Cronos. No, Ripple, Circle, Pacos, and Fidelity is in receiving conditional approval from the US OCC for a national trust bank charter. This enables federally regulated custody services. XRP and the ecosystem are moving toward full banking integration. So, alam nyo naman na plano na ng Ripple yan na maging malupit na bangko sa buong mundo, no? At nasa gitna nila XRP syempre, no? So, ngayon umuusad na sila, kumbaga, no, mga idol. Kaya nga napapost na rito yung napapost na si LJ Luke mga lodi. Si Luke Judge pala, LJ Luke Judge, no? Si Luke Judge, no? Rumors, sabi dito, Ripple executive. Ito yun, executive kasi si Luke Judge ng Ripple. Post 4 aces. Ayan, no? Quadro. Mga lodi, quadro alas. Ayun yung pinost niya, no? Is this a hint at a Ripple bank charter? So, ito na nga yan, yung bank charter natin, mga lodi. Pasok na sa banga. Ripple, Luke Judge just posted a poker image showing 4 aces. The strongest hand in the game. Ayun yung pinakamalakas talaga na baraha, mga lodi, kahit saan. Sa pusoy. Pero meron pa pala yung isang lock. Puro diamond, di ba? Kumbaga, straight diamond, parang ganun, no? Royal Flush pala yun, Royal Flush. Pero malakas na rin yan, no? Yung 4 ace, mahirap nang talunin yan, boy. Buwis buhay na yan, pag ganyan yung mo. Pag ganyan yung baraha mo, todo mo na, pati kaluluwa mo. In poker, 4 aces means you basically won. No one beats you. Meron nga Royal. 4 aces, best possible outcome. Pero ayun yung parang inaano nila rito. Pinapakita nila, no, na yung 4 aces, ibig sabihin, solid na yun. No? Panalo na tayo, parang ganun. Best possible outcome, major regulatory win. Ayun yung equals dito, mga lods. No? So, ano masasabi nyo ngayon, mga lodi? No? Meron tayong mga bad news sa Tabangan, malamang World Liberty pa ito. No? Pero sana, wag Binance, no? Kahit na kasi although gusto ko sila managot, mga idol, mas magandang mapanagot sila pag meron ng Clarity Act. Na? Para meron talagang meron talaga silang mapapataw na parusa. Kasi kung ganito, walang mapapataw dyan eh. Kumbaga parang siguro ididemanda sila, depende, panluloko o something, no? O pandurugas. Hindi natin alam. Pero kung Binance yung kakanain dito, mga lodi, nako, delicates tayo. Mas babagsak pa tayo sa tingin ko lang. Pero kung World Liberty Pie,
makaka-apekto sa market pero hindi ganun kalaki katulad ng kung Binance man yun. 'Di ba? Kung World Liberty Pie tsaka Binance papapiliin ako, World Liberty Pie na lang. No, kaysa Binance. Talagang delikado tayo pag Binance. Hindi pa ganun kung ikukumpara mo kasi yung bigat ng dalawa na yan, syempre mas mabigat pa rin yung Binance eh. 'Di ba? So, tignan natin mga lods, no? Check muna tayo sa ibang news. Ayun lang na news nakita ko eh ngayon eh. 7 minutes ago, you literally cannot make this up. The liquidator for Terra Luna, Terraform Labs just filed a lawsuit accusing Jane Street of illegal insider trading. Ito na, naglalabas na. The claim that the elite quant fund used secret channels to realize or release, ano ba to? Ano ba sa akin to? Realize. The dollar peg was breaking and aggressively withdrew funds before the wipeout. No? So, syempre, ito kasi si Duke Won to, mga lodi. No? Ito yung sa Terra Luna. Syempre, dati itong big time. No? Ibig sabihin, alam niya rin yung galaw sa loob, mga lodi. So, ngayon, dahil nga meron na sigurong lumalabas na mga investigasyon tungkol sa mga inside trading, lumutang siya ngayon at nag-accuse. No, ito mga nag-inside trading, gumagamit to, illegal inside trading tong mga sutoy na to. Jane Street, di ko alam yung Jane Street, anong Jane Street? No, ayan. No? So bumuboses siya ngayon, bumuboses. Pentagon's AI in focus. So, ayan. Coinbase CEO Brian Armstrong just stated publicly that Bitcoin is the ultimate inflation resistant asset. He declared that the crypto is the only true path to global economic freedom. Ayun yung mga natin, mga malupit, mga lodi na update. Ayan na, news na rin natin to. Yun, di ba? So, gravity, mga lods. Ang tindi ng umaga natin ngayon, mga idol, no? Nagugulat ba kayo, mga lods, sa ating news ngayong umaga? No, magkakaroon tayo ng malupit, ha. Check ka natin yung Iran kung ano nangyari. Tuesday na, nabakbaka na ba? Natin, update tayo. So, wala pa. Ano ito? Iran versus Israel. Wala pa. Wala pa daw mga lods, no? Ito, basahin ko lang to, ha. Epstein files were released. Nicolas Maduro was captured. Aliens were revealed to be real. The US is about to go to war with Iran. Mexico just started a civil war. All this was happen in 2026 and we're just in February. Grabe yung ano. Di ba? Nasa February pa lang tayo, mga lodi, pero grabe na yung mga nangyari. Hindi pa natatapos yung first quarter ng February. Grabe na yung mga balita natin. Ano pa? Ang haba na ito, yung basahin. Pagod ako. Yun. Basta yun yung ano natin, news natin, mga lods, ha. So, wala pa naman, eh. War propaganda in Iran. The exact script used for every failed US war is hold out yet again. So, di natin alam yung mga propaganda na yan, mga lodi. Pero tayo, mas focus tayo sa ating chart. Mga lods, kahit anong mangyari, dun tayo sa strategy natin. Kasi dun tayo nagpa-profit, eh. Diba? So, ngayon, waiting lang tayo. So, tignan nyo, nandito tayo ngayon. Ang lock profit ko kasi 1.3672. Nandito tayo ngayon sa 1.3555. Pero once nakunin, sana nga kunin tong liquidity na to, mga lodi. Once nakunin yung liquidity na yan, babain niya yan, ganyan. Mag-aabang na tayo ng long position, no? Ganun yung atin dyan. Take profit na tayo and then abang ng long position. No, at least may profit na tayo na $82, no? Which mga nasa 5,000 yan, kulang-kulang. Okay? So, ayun ang ating news ngayong umaga. Grabe, napakainit nun, mga idol, no? So, kita-kits tayo mamayang gabi. Basa tayo ng comment, mga lodi, mamayang gabi. Sana like nyo yung video natin, lalo na kung nakarating na kayo dito sa part na bandang huli na. Subscribe kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Meron tayong BitGet dyan, mga lodi. Solid ang ating BitGet. So, yun. Kita-kits, maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At anak ng Sugarettes. What's up?